guys. Nandito yung duty na sa ating control room guys. So lahat ng area na puntahan natin. Meron pa tayong hindi na pupuntahan, hindi ko pa nakikita yung ibang area. So ayan, nandito ngayon ang duty si oiler natin, si Chief Cagas, at ang ating electrician na si Jan Bianya. Ayan. May ginagawa sila dito. So sabi ko nga guys, pagka may mga trabaho sila, nandun sila sa posisyon nila kung saan nandun yung area nila. So ito yung electrical room or control room guys. Ayan. Well ventilated, may aircon. Nandito lahat yung mga indicators na nakikita nyo dyan sa likod nga. Ayan. Ayan guys. Ituloy nyo lang ang trabaho nyo. Medyo nahihiya itong mga nandito. Diba? Pumasok lang ako, tumigil sa pagkagawa itong dalawa. So ayan guys, pinakita ko sa inyo ang control room namin. Ayan. So nakapara kami ngayon, kaya ingay pa rin talaga dito guys. Kaya pagpasensyohan nyo na yung audio dito. Ayan. Thank you! Guys, hindi ako knowledgeable dito sa mga parts na pakikita ko sa inyo. Kaya doon sa ating mga followers or subscribers na yan, yung makina natin, yan ang makina natin guys. Hindi ko alam kung ilang silindro ito. Bababa ko dyan maya maya para pakita sa inyo ng actual. Hindi nga po ako knowledgeable sa mga parts na makikita nyo dyan, so ipakikita ko lang sa inyo, and then dun sa ating mga followers tsaka subscribers na knowledgeable or mga talagang nasa barko rin, you can comment down below para ma-identify natin itong mga parts na ito na yan, sa fishing boat ganito po makikita ninyo. May mga condenser sila sinasabi, meron silang chiller, may generator. Ayan, sa part na ito yung yan, S1 na yan yung bodega ng mga isda guys, kung saan niluluto. Hindi po kami nagyeyelo ng isda guys. Yan ay direct sa brine water, sa chilled water, or dyan po pinoprosen yung ating, may mga yellow guys. Hindi ko alam kung ano ba to, condenser ba to. So hindi ko po kasama dyan yung in charge dyan, kaya hindi ako nakapagtanong kung alin yung mga parts na amin dinadaanan o aking pinapakita. So ayan, bababa tayo dito sa engine room, sa engine mismo, para makita nyo. Ayan, may receiver, hindi ko alam kung anong function ito. So kung sa helicopter to, pwede kong maisa-isa sa inyo, pero sa barko ito guys, kaya hindi ko masabi kung ano yung mga nandyan. Kaya kung may mga label, just check it, and para magka-idea kayo kung anong itsura ng ilalim ng barko, kung saan nandun yung makina natin. Ayan. So ganyan po ang itsura, malinis naman siya at safe naman maglakad-lakad tayo, wala naman mga tagas-tagas na langis dyan. So ayan, enjoy nyo na lang. Ayan, may receiver ulit, starboard, may generator dyan na umaandar, kaya medyo maingay kaya guys, kaya hindi ko, kaya nag voice over ako sa ngayon dahil hindi na ako nagsasalita dyan nung bumaba ako dahil maingay. Yan, generator set number 1. Ang alam ko guys, meron kaming generator na tatlo, or generator na tinatawag, nag-malfunction or na-damage yung isa, parang may nasunog, kaya dalawa lang. Ayan, ito yung ang ginagamit namin. Ito yung tunnel kung saan nandyan yung mga tubo na yun. Diyan yata dumadaan yung mga chilled water, mga brine water na inilalagay sa bodega para ma-frozen yung ating isda. So ayan yung itsura guys, yung tunnel, parang pinaka third layer na to pa sa ilalim, pero may mga bottom pa yan sa ilalim na dun siguro yung lagay ng crudo. Hindi ko alam kung ilang bodega kami ngayon, pati yung mga tubig namin hindi ko pa alam, pero research ko by tomorrow, and then i-content din natin. So ayan po, makikita nyo sa isang fishing boat may mga ganyan na para maluto yung isda natin. Pag sinabi pong luto ang isda, ibig sabihin frozen na to. Frozen, hindi po sa apoy niluluto, kundi sa malamig na brine water or chilled water para ma-frozen ito, may kasamang asin. So yan muna for the meantime guys, pinasilip ko kasi gustong ng ating ibang followers na makita yung makina or sa ilalim ng ating barko. Akat na tayo guys kasi masyado na maingay. So at least kahit pa paano napakita ko sa inyo sa ilalim ang mga parts doon. Si Mangista lang po, the original. Magandang umaga po sa inyo lahat.